at guro. Ang common nito ay tagapagturo. So they are teaching gifts. Ito po yung sinasabi ni Sister White na kung tayo ay binigyan ng ganitong tungkulin o ganitong talento o kaloob, ay hindi lang po pastor ito, hindi lang po uh, uh, yung mga manggagawa na sinasabi natin, the worker in the church. Pwede rin po yan ay elder, pwede rin po yan ay diakono. Once you are given this gift, ay ang ating pong gawain para patibayin ang iglesia ng Panginoon, ng katawan ng Panginoon, sanayin sa mga bagay ng gawain sa iglesia ang mga kapatid. So kung iniisip po ninyo na kayo po ay binigyan ng tungkulin ng pagiging diakonesa, naging leader po kayo, uma-attend po tayo sa mga training ng church para tayo po ay makapag-extend ng training sa mga young people, sa mga doktor, sa mga nurses, mga professional, mga kapatid na hindi mataas ang pinag-aralan, para mabigyan ng capacity, makapacitate ang bawat kaanib na sumangkot sa gawain ng Panginoon. Kasi the Lord is coming very soon. We believe in that, mga kapatid. With urgency, tayo ay kumilos na magkakasama in concert sa isang layunin para isulong ang gawain ng ating Panginoon. So tandaan po niyo, mga kapatid, walang ibang purpose ang mga spiritual gifts, skills, and talents na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang purpose lang po talaga niya na is to move forward God's mission para patibayin ang iglesia at maging gayak, handa sa lahat ng uri ng paglilingkod sa community, sapagkat maraming mga tao, libo-libong mga tao napapahamak na hindi po sila napahanda ng mabuting balita. Kaya bukas po ay tatalakayin po natin yung isang pinakamabisang paraan ng pagdala ng mabuting balita na dito po dapat ay sangkot ang marami sa atin, o maaaring tayo nga dapat lahat, no? May opportunity tayong gawin ito, yung pong publications. Bukas po ay tatalakayin yan. Dapat tayo ay maging sangkot dyan kasi lahat ay may bahagi dyan sa publication ministry. So once more, mga kapatid, ay nais kong iparinig sa inyo ang challenge na ibinigay sa atin sa kahapon na topic ni Pastor Dasoy. Let us hear and then we will open for reflection. Para tama ang pakikisangkot. Mga kaibigan, isang mahalagang tanong na ating itanong ay ano yung ituturo? Ang sabi po sa chapter na ito ay ganito: Study of human nature and human mind. Ibig sabihin, bago tayo hahayo, aralin natin kung ano yung kaugalian ng ating target place. Kinakailangan may target place po tayo. Hindi lang basta lumabas. Mayroon po tayong plano na lugar na talagang punteriya. Alamin po natin ang kultura ng lugar na yan. Halimbawa, ako po, na-assign po ako sa Davao, inassign po ako ng aming professor sa MVC sa Muslim area. Nung unang araw, hindi ho ako makapasok. Inalam ko po ang kultura ng mga kaibigan, mga kababayan nating Muslim. At noong mga ilang araw, doon lang ako nakapasok sa kanilang bahay. Ang ginawa ko po, nung una kasi nakabarong lang po ako at may dala akong Bible. Nung aking inaral, hindi na ako nagbarong, hindi na ako nagdala ng Bible, kundi nakipag-friendship muna ako sa kanila, nakipagkaibigan. Pagkatapos ko ng aming field school, mga kaibigan at mga kapatid, nagulat po ako sa pagpapala ng Diyos, sa tulong ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Ang inyo pong lingkod, ang hayos po sa baptism. Amen. Praise the Lord po, hindi po ako ang mapupuri dito. Akin lang pong sinasabi, sapagkat mahirap po ang lugar ng Muslim, di po ba? Pero hindi ho imposible. Ang ibig sabihin, alamin muna natin yung kultura o kaugalian ng ating punteriang lugar. Pangalawa na dapat nating ituro, ang sabi po rito, practical methods of doing missionary work. Mga kaibigan, hindi ho natin kinakailangan pupunta pa at magmasteral, magdoktoral. Ang sabi po rin, it's practical. Practical po ang epektibo. Nakita ko po, mayroon po akong nakilalang layman. Grade 4 lang po ang naabot. Pero nagpatayo siya ng iglesia. Saan po? Sa Bagong Sikat, sa Rizal, sa Sandoval. Marami po siyang naipatayo.
Grade 4 lang po siya. Wala ho siyang formal, mga kaibigan, na edukasyon. Ang kanya hong ginamit, practical methods of doing missionary work. Yun po ang dapat daw po nating ituro. Hindi daw, dapat nating ituro. Kami po tuwing linggo kasama ko ang mga kabataan. Sinasama ko sila sa pagbahay-bahay. Itinuro ko po sa kanila kung paano yung pag-approach. Mayroon pa akong turo na 7 libro lang ang ating ipamigay. Bakit 7 libro? Kasi yung 7 na yun na bahay, dapat naming puntahan uli, balikan uli. Ano ang sasabihin namin? Binasa po ba ninyo yung unang chapter ng librong binigay namin sa inyo? Kasi libre po yun. Kung sinabi nilang hindi po, isamarize po namin. Kung sinabi nilang nabasa po, mayroon po ba kayong tanong? In a practical way, mga kapatid. Hindi ho na ho yung mga super, kung ano pang super way. Ang sabi po ng chapter na ito, practical methods of doing missionary work. Halimbawa, nagluto ka ng masarap. Binigyan mo yung kapitbahay mo ng napakasarap na sinigang na native na manok. Practical way. Lalambot po ang puso noon. Amen. Di ba? Hanggang sa kayo maging kaibigan. Nung nakaraang araw, narinig po namin sa seminar na 80% po, pinakamalaking porsyento ng gawain, epektibo sa gawain ay yung friendship ministry. Move on tayo, mga kaibigan. Ang sabi po sa chapter na ito, mayroon pong mga special mention. Basahin ko po. Physician, teachers, lawyers, judges, public officers, and businessmen should be given a clear, distinct message. Mga kaibigan, special mention po kayo, mga kapatid na mga tawag dito, physician, mga doktor, mga lawyer, mga judges, mga businessman. Mga kapatid ko po na mga physician, hindi lang po puro resita, dagdagan po ninyo ng talata. Mga kapatid ko po na mga businessman, hindi lang po pera, hindi lang po laging pera, dagdagan din ng talata. Kasi kung laging pera ang tao, magmumukhang pera. Ganon din po ang mga teacher, ang mga lawyer. At sa huling page po ng ating chapter na ito, binanggit po si Cornelio. Ibig sabihin, elite people. Mayroon hong matinding, basahin ko po, matinding sinalita dito si Miss E.G. White. Ang sabi niya po ay ganito, thousands of wealthy men have gone their graves unwarned because they have been judged by appearance and passed by as a hopeless subject. 1,000 daw po na mga mayayaman ang hindi napupuntahan. Mga professionals, mga empleyado ng gobyerno, naniniglik daw po sila ayon sa chapter na ito. At binanggit dito si Cornelio. Sino si Cornelio? Siya po ay isang opisyalis ng gobyerno nung panahong yun. Ang kailangan po nila ay yung mga binanggit po kanina. Mga elite members din po, mga kaibigan at mga kapatid ang kailangan nila. Mga teachers, doctors, lawyers, ano po. Ganun pa man, kahit hindi elite ang pupunta sa kanila. Sinubukan ko po yan. Nanalangin po ako. Panginoon, bigyan mga po ako ng mga may kaya din po sa buhay. Kasi may advantage po ng kaunti yung may kaya sa buhay. Makakatulong po sila, hindi po sila ang hihingi. Pero hindi ko ibig sabihin na walang halaga yung mga mahihirap. Particular lang po na binanggit sa huling pahina ng chapter na ito ang mga may pinag-aralan sa ating sosyudad at mga mayayaman. Ang sabi rito ay 1,000 po ang namamatay na hindi nakakaalam. Bigyan din po natin sila ng pansin. Mga kaibigan, sa umagang ito, tinuturuan po tayo
ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Ellen G. White na wala pong exempted kahit po presidente, direktor ng ating organisasyon, hindi po exempted sa personal effort ng pangangaral o Bible study. Basahin ko po dito sa Matthew 11, versikulo 1, huli na po ito. Nang matapos na magpagbilinan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Pagkatapos, ang sabi rito na binilin na niya, tinuruan na niya ang mga alagad, okay, pwede na kayong humayo. Ano ang ginawa? Humayo din po siya. So hindi ho rason, mga kaibigan at mga kapatid, elder na po ako, kayo naman ang hahayo. Direktor na ako, dito na lang po ako sa opisina, kayo naman ang hahayo. Ang sa akin po, seminar na lang po ng seminar, bisita na lang po ng bisita, hindi po ganon. Presidente po na po ako ng General Conference, kayo na lang po dyan sa baba, hindi po. Dahil si Kristo mismo, mga kaibigan at mga kapatid, pagkatapos na kanyang binilin ang kanyang 12 alagad, siya po ay humayo, napakaliwanag po sa Matthew 11, versikulo 1. Nangangahulugan lamang po na wala pong trabaho na pwedeng idahilan natin. Mga kapwa kong magsasaka, nung una magsasaka din po ako, hindi puro hasik lang sa lupa ang ating gagawin. Maghasik din tayo ng katotohanan sa puso ng mga tao. Mga kapwa kong mahilig sa sasakyan, hindi puro sasakyan lang po ang ating pag-uusapan. Kasi kapag puro sasakyan lang ang ating pag-uusapan, darating ang araw, magiging kamo-kamo ay tambutso. Pag-usapan din natin kung paano tayo makarating sa langit. Ibig sabihin, sa lahat ng uri ng gawain, mayroon ka, kapatid, kaibigan. Kailangan ka ng Panginoon. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Wala tayong dapat sayangin. Mga kaibigan, yan po mga kapatid, ang ilang bahagi ng mga mensahe kahapon hango sa reflection ng chapter 8, section 4. Okay? Workers to train church members. Meron po bang gusto mag-response, mga kapatid? Anyone who would like to share your reflection? Good morning po sa ating mga kapatid na nasa live. 39 po tayo dyan. Pastor Jerry. Ayun. Sino pa? Pastor Meneses. Pastor Jerry. Sige po, Pastor. Naalaala ko lang yung sinabi ni Ellen White tungkol sa pagsulong at tagumpay ng gawain dito sa the Ministry of Healing. Page 143. Yeah. Sabi niya, Christ's method alone will give us true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them, follow me. So, napakaganda mga kapatid, itong senior sa atin na talagang tunay na tagumpay ng gawain. Tayong lahat. Gusto natin itong ating bagong tatag organized na CLPM ay magtagumpay tayo. Amen. Hindi dahil sa ating pong talino, hindi dahil sa ating kakayahan, kundi mismo tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa kung paano siya naging successful sa kanyang ministry. Ang sabi niya, he mingled with people. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, go. No? Tayo pinapahayo, hindi yung pinapalapit natin sa atin. Kundi go. Ang sabi sa atin, humayo tayo. At pagkatapos, ang sabi pa ay mingled, he desired their goods, he showed his sympathy for them.
Opo mga kapatid, katulad ng karanasan ng ating pong si Pastor Dasoy, no? Talagang very practical ang ginagawa. Ang ko naman po hindi puro theoretical eh. Hmm. Maging practical ang ating Panginoon, hindi puro theoretical ang tinuro niya, kundi practical ang kanyang itinuro, kaya naging successful siya sa kanyang ministry. Magandang umaga po. Salamat po, Pastor Meneses, sa iyong reflection. Meron pa po ba na gusto magsalita? Sige po. Gusto ko lamang pong magbigay ng kaunting mga pananalita tungkol doon sa practical methods of doing missionary work. Kasi nabanggit ni Pastor Daso yan, napakaganda po niya. Hindi kaagad-agad na bibigay tayo ng patalata o ng mga aklat. Maganda talaga yung magkaroon muna ng connection. Dito sa nilipatan naming bahay, yung mga kapitbahay, pinag-aralan ko muna kung anong mga ugali nila. Nakita ko na pwedeng makapasok ang ebanghelyo sa kanila sa magitan ng tama yung sinabi ni Pastor Dato ng friendship. Kailangan maging kaibigan sila. Marami doon, mayroong mga tricycle driver doon na naging kaibigan namin sa mga kapitbahay. Kasi minsan, bago kami doon ay mayroong namatayan. Hindi ko sila kilala, hindi ako kilala. Pumunta ako. Kahit pa paano, nagbigay ako, nagabot ako. Na-appreciate nilang totoo yun. Na-appreciate nila. At kapag kami dumarating, sila pa nagbubukas ng gate namin para makapasok yung pagsiko. So, ibig sabihin, nakabuild na ng connection. Tapos, kapag sumasakay ako ng tricycle, kahit na medyo mataas yung singil, ay hindi ako nakikipag-diskusyon. Halimbawa, ang singil ay 50, pastor, nagawin ko ng 60. Kaya tuwang-tuwa sila kapag ako ilalabas. Sakay ka, boss? Kahit na hindi ako sasakay, may time na pupunta lang ako doon sa 7-Eleven doon. Sakay ka, boss? At naging close sila sa amin. Ang susunod naman, bibigyan ko sila ng ngayon ng aklat. So, ibig sabihin, yung practical way ay magagawa natin kahit saan tayo naroon. Kung saan man tayo nakatira, yung mga kapitbahay ay magkaroon lang tayo ng connection sa kanila, may papasok natin ang katotohanan. Isa pang karanasan, Pastor, nung ako'y nasa Olongapo, hindi ko alam na mayroong kapitbahay doon na tinatawag pala ng Panginoon. Yung isang kapatid doon, hindi ko alam na Adventist pala kapitbahay ko. Hindi Adventist yung mga mahal niya sa buhay, yung pamilya. 5 yun, asawa at yung 4 na anak. Nung makilala ko yung kapatid, mahihayin kasi siya, mayroon siya pinagdadaan sa buhay. Pinaibigan ko. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon, nung maging kaibigan ko na, nakapasok ko sa bahay nila, nag-offer ako ng Bible study. Alam niyo, sa tulong ng Panginoon, yung buong sambahayan na bautismuhan. So yung mga practical na paraan ay magagawa po natin para mailapit sa Panginoon yung mga taong kailangan mailapit. Isang paraan pa na gusto ko i-share, ito naman ay yung pandemic. So wala ko tayong dahilan para hindi natin maibahagi ang kabalita ng Panginoon o hindi tayo makagawa ng missionary work. Dito po sa panahon ng pandemic, mayroon po tayong Bible study, isang pulis at saka isang teacher sa magitan lang ng Zoom, Pastor Derek. Nag-Zoom lang kami. Sa Zoom na ito ay yung pulis, yung girlfriend niya ay gusto niyang mapabalitaan din. So bina-Bible study ko pa lang siya, naging disciple na siya. Nagkaroon na siya ng kasama sa Bible study, yung nanay niya at saka yung kanyang girlfriend. So nung matapos yung namin Bible study, nag-decide yung mag-sweetheart. Kaya binautisman ko po sila. Pero yung nanay ay dahil nasa Iloilo, ay nakikinig lang, pero natamnan mo siya ng pabalikan ng Panginoon. So, sa pag-aaral at sa pagbibigay ko ng pabalita at ng missionary work, magagawa ko natin ito kahit saan po tayo naroon at sa mga practical na paraan ay mabisa ito na magawa natin. Salamat po, Pastor.
Amen. Amen. Salamat, Pastor Marlon. Napakaganda, napakayaman ng mga ating pong mga testimony ngayon. Alas 4:54 na po ng umaga. Nakabilis ng oras. Meron na lang po sigurong isa na lang na pwede pong mag-share ng kanilang thoughts at ng kanilang mga insights, spiritual insights on this subject. Mamaya ho, ang ating pong mga participants ay manggagaling po, day 34 na po tayo. Manggagaling po sa South Nueva Ecija 1 and South Nueva Ecija 2. Pastor Vincent Muralda and Pastor Joel Pilartos ang mga pastor po natin doon. Ang topic po natin ay magsisimula na tayo sa chapter 9, the publications of the church. Ito ay isang approach ng practical involvement sa atin pong tinatawag na mission, sa ating pong mission, sa ating pong pakikisangkot sa gawain ng ating Panginoon. So, pakinggan po natin mabuti at sana po basahin po natin uli. Ano? Okay? Meron pa po ba? Gusto magsalita? Okay? Kung wala na po, ay gusto ko po sa inyong ulitin ang sinabi po ng ating pong mahal na Executive Secretary, si Pastor Raylord Reyes. We Adventists love to be different, but if our being different does not make a difference in the lives of others, we are just being weird. So mga kapatid, so yung ating po mga alam na mga gusto nating pagbabago sa ating buhay, gusto nating makilala ang Adventist, kinakailangan po ito ay magdulot din ng changes sa ating mga kapitbahay, sa ating mga taong kinakasalamuha, makita sa atin ang karakter ng ating Panginoon. Tayo po ay hindi weird na mga tao. Tayo po ay mayroong pag-asang dala-dala. Kaya nagsusumikap tayo na ma-reach ang lahat ng iba't ibang klase ng tao. Mahirap, mayaman, educated, mababa ang pinag-aralan. Lahat po ay mayroon pong pagkakataong marinig ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng ating Panginoon, ng dakilang pag-asa sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. So, tandaan po ninyo, lahat tayo ay mayroong bahagi na gagampanan. Kayo man ay nanay, kayo man ay tatay, kabataan, let us do our duty. Gampanan natin ang panawagang ibinigay sa atin ng Panginoon, doing practical things, reaching people in different ways. So kaya mga kapatid, kung meron po kayong mga opportunity na ma-share itong ating mga napag-aaralan ito sa ating mga churches, sa bigyan kayo ng pagkakataong magsalita sa ating mga simbahan, i-share niyo po ito, i-encourage natin ang lahat ng mga kapatid. At bigyan natin sila ng paanyaya, i-invite natin sila na maki-involve sa gawain ng Panginoon. Jesus is coming very, very soon. At kinakailangan tayong lahat ay may gagawin para ihanda ang mga tao sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. So tayo po ay dadako na sa atin pong 40 days of prayer. God first morning po sa inyong lahat. Sandali, para nakita ko si Pastor Raylord. Pastor Raylord, pwede bang magsalita ng kaunti? Nagda-drive ka ba? Ayan, gawin po sila sa aya. Sige, pakinggan po natin yung ating Secretary. Apo. Pagtada po kami. Pastor Ray, are you still there? Parang wala silang signal. Sige po, nasa biyahe po kasi sila eh. Nasa biyahe po sila. Kaya mahirap po siguro ang static ang signal. Pastor Ray, okay ka na? Opo. Okay, sige po, narinig po namin kayo. Sige po. Tayo po ay dadako na sa ating pong 40 days of prayer program. Brother Cyrus, pwede na po nating i-play ang ating pong
pagsisimula ng ating pong 40 days of prayer. Salamat po at ipag-pray natin ang mga kapastor natin na naglalakbay po papunta po sa Ayas para umattend po ng isang missional seminar doon po. At pag-uwi po nila, isi-share po nila yung mga natutunan sa atin. Salamat po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return.
More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagpapay at pag-iingat sa amin sa buong gabi. At salamat muli sa panibagong araw na ito, inyo pong pinagkaloob sa amin, taglay namin buhay, kalakasan, at salamat sa oras na muli kami po ay magpapasimula ng panibagong banata ng aming pong spiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng ito pong programa, ang 40 Days of Prayer. Aming dalangin, Panginoon, na nawa sa aming pong pagsisimula ng aming pong programa ngayong araw na ito, samahan kami, lalo tigit ang mga may bahagi, ang aming pong tagapagsalita, pagkalooban ng karunungan na nagmumula po sa inyo, nang sa ganon ang kanya pong mensahe na ipagkakaloob na nagmumula po sa inyo, ito po ay maging kalakasan na aming pong pananampalataya sa inyo. At dalangin din po namin, Panginoon, na nawa ang bawat tagapakinig
than for you to love Jesus more? Will you love Jesus more when we go on a separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sense His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Welcome po sa atin pong 40 days of prayer. At sa umaga pong ito, purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nakagising muli upang mag-aaral naman po muli ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ng aklat ng Counsels for the Church. So sa umaga pong ito, ang akin pong topic, ito po ay pinamagatang God the Father revealed in Jesus Christ. So sa umaga pong ito, ang atin pong topic ay ito po ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay nagbigay na kanya pong mga revelations sa pamamagitan po ng mga bagay na nakikita sa sanlibutan. At ang pinaka-ultimate po ay yung pag-reveal po ng kanya pong sarili sa pamamagitan po ng kanya pong anak na si Jesus. So, ayon po sa aklat na ito, ang akin pong tutunan po ay God reveals His personality and character. So, yun nga po, pinakita ng Diyos ang kanya pong personalidad at ang kanya pong character sa pamamagitan po una sa nature. Sabi po dito sa book po natin pong pinag-aaralan, Counsel for the Church 75.5, in the heavens above, in the earth, in the broad waters of the ocean, we see the handiwork of God. All created things testify to His power, His wisdom, His love. So, kung tayo po ay titingala sa sangkalangitan, titingin tayo sa sangkalupaan, makikita po natin na ito po ay gawa ng Panginoon ng buong mundo, yung mga puno, yung lahat na makikita natin dito sa buong mundo. Ito po ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Yan, so makikita natin ang pag-ibig ng Diyos kung paano nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan. Makikita natin yung balance sa kanya pong mga nilikha. Opo mga kapatid, yung precise ratio of land and water dito po sa buong mundo ay ito po ay nagpapakita sa atin na ang Diyos po ay meron pong pag-aalala at pagmamahal sa kanya pong mga nilikha. Makita po natin yung ating mundo na ito po ay ang isang portion po nito ay ito po ay binubuo ng lupa, samantalang ang ibang mga portions po, ang third po na portions ay ito po ay na-cover ng water. So makikita natin na mayroon pong delicate balance sa sanlibutan ng paglikha ng Panginoon. Makikita po natin ang water cycle na kung saan po mga kapatid ay nag-precipitate po yung water, nag-evaporate, pagkatapos na-condense siya at pagkatapos nag-precipitate siya. So nag-form siya into another clouds at pagkatapos babagsak na naman siya ulit.
So makikita natin na ito po ay napaka-amazing na gawa ng Panginoon. Na dito pa lang po mapuprove natin na ang Diyos ay nagpapakita na kanya pong pag-ibig sa atin sa pamagitan po ng water cycle. Kasunod po, mga kapatid, i-reveal ng Diyos na kanyang sarili sa atin sa pamagitan ng life, abundance of life and diversity. Opo mga kapatid, ang buong mundo po natin ay makikita natin yung varieties of life na makikita natin yung mula sa microscopic bacteria, papunta po sa majestic whales, mga mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ang pag-ibig ng Diyos ay naitala. Opo, yung biodiversity, ito po ay testament of God's love and creativity. Makita po natin sa may mga buhay. Opo, lahat po ng mga species po na atin pong makikita ay meron po silang unique adaptations. Kagaya ng kung yung ang hayop ay na-create sa mga malalamig na lugar, nag-a-adapt siya doon sa mga malalamig na lugar. Mayroon namang mga hayop na nilikha ng Diyos sa mga maiinit na lugar. So, nag-a-adapt lahat po sa mga ecosystems na nilikha ng Panginoon. At ito po ay nag-contribute mga kapatid ng overall harmony. Talagang mayroon pong harmony at beauty ang natural world na nilikha po ng atin pong Panginoon. So, makita natin yung buhay, kung gaano ito kaganda, yung mga species ay nagdedepende po sa bawat isa. Para po sila po ay makasurvive. Yung mayroon pong food chain, opo mga kapatid, ito po ay nag-reflect ng interconnectedness sa pag-ibig ng Diyos sa kanya pong paglikha. So, dito pa lang sa buhay po, at yung pagkakaiba ng buhay na nilikha ng Panginoon, makikita natin yung testament of God's love na pinakita niya ang kanya pong sarili. Sunod po, pinakita po ng Diyos ang kanya pong pag-ibig, ang kanya pong sarili sa pamamagitan po ng napaka-unique at napaka-amazing na paglikha sa atin pong katawan. The wonders of the human body. Opo mga kapatid, kung titingnan po natin yung katawan natin, yung human body natin is a masterpiece of engineering. Tingnan niyo po, talagang napaka-amazing yung atin pong katawan. It is a complex and intricate system that functions with astonishing precisions. Hindi po ito basta-basta lang po mga kapatid na masasabi natin na putok sa buho po tayo o di kaya galing tayo sa theory ni Charles Darwin na evolution theory, kundi makikita natin kung bakit precise talaga, napakakamangha-mangha ang paglikha ng Panginoon sa atin. Mula sa pagpintig ng atin pong puso, sa ating pong heartbeat, sa ating pong mga neurons, sa ating pong brain, ang papunta sa ating pong mga organs, sa ating pong systems. Ito po ay nag-work harmoniously upang masustain po ang ating buhay. So, kaya talagang makikita natin ang signature of God's creation and His love sa ating pong katawan. Pinapakita niya na siya po ay manlalalang sa pamamagitan ng ating pong katawan. The complexity and functionality of the human body are a testament po of God's wisdom. Kaya hindi po ito na ang ating pong katawan na nilikha lamang tayo sa pamamagitan na nag-evolve tayo, kundi mayroon pong supreme being, mayroon pong naglalang sa atin, mayroon pong nag-create. At wala pong iba ang Diyos. Ipinakita niya ang kanya pong kapangyarihan, ang kanya pong pag-ibig sa pamamagitan ng ating katawan. Ngunit po mga kapatid, ayon po sa ating pong aklat na pinag-aaralan, ay ang goal po ng Diyos ay hindi lamang pong mai-reveal ang kanya pong sarili sa pamamagitan ng nature, sa pamamagitan po ng ating pong nakikita o sa ating pong katawan, yung masterpiece po niya, kundi ang pinaka-ultimate goal na God's revelation is sa pamamagitan po ng kanya pong full revelation sa kanya pong anak na si Jesus. Opo, Christ is the ultimate revelation of God's nature and attributes. Ayon po mga kapatid sa Counsels for the Church 75.3, as a personal being, God has revealed Himself in His Son, Jesus, as the outshining of the Father's glory and the express image of His person. Hebrews 1 verse 3, was on earth found a fashion as a man. So yun nga po mga kapatid,
ang full revelation po ng Panginoon ay sa pamamagitan po ng kanya pong anak na si Jesus. Opo, pinakita ng Diyos ang kanya pong sarili sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanya pong anak na si Jesus. Kaya kung ating pong basahin ng John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So wala pong duda na yung berbo na ito ay kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos mismo. At ayon po sa John chapter 1 verse 14 na ang berbo ay naging tao. Naging tao at tumahan sa gitna natin. So, ayun. So, kung ang berbo ay Diyos, at sa pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ito po ay revelation with Jesus Christ. So, therefore, through Jesus Christ, God revealed Himself through the flesh. Pinapakita niya sa pamamagitan ng laman upang maipakita niya ang kanyang buong karakter sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. So pinapakita po sa atin na si Kristo ay hindi po basta-bastang tao, but siya po ay unique, mga kapatid. He is a 100% God and 100% human na nabuo sa pamamagitan po ng katawan ni Kristo, at tayo po bilang tao ay siya po'y nakasalamuha kasama natin upang maipakita ng Diyos ang kanya pong pag-ibig sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Yesus. Ano po ba yung nais ipakita ng Panginoon na sa kanya po sa atin? Nais po niyang ipakita ang kanya pong pagmamahal sa atin. Opo mga kapatid, He lived among men. Jesus Christ lived among men, ascended to heaven and intercedes for humanity. So ayon po sa aklat na ito ay through the God's revelation is pinapakita niya through His Son Jesus Christ na namuhay kasama natin, at pagkatapos na natapos ang kanyang misyon, umakyat siya sa langit. Opo. At siya po ay nag-intercede sa atin doon sa langit. Siya po ang ating pong punong pare. Siya po ang ating pong abogado. Siya po ang ating pong manlalaban. Kapag tayo po ay nagkasala, humingi tayo ng patawad sa kanya. Siya po ang manlalaban natin doon sa langit na nagsasabi, Ama, patawarin mo ito si Dan Harapa dahil siya po ay nagkasala. At ako ay namatay sa kanya 2,000 years ago. Nandito po ang sugat sa aking palad, hindi pa ito naghilom. Ito po ay patunay na siya ay karapat-dapat na patawarin. So, upo mga kapatid, God Himself revealed His character through His Son, Jesus Christ. Pinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanya pong anak na si Jesus ang kanya pong dakilang pag-ibig sa atin. Ito po ay makikita natin sa famous verse na nagsasabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Opo mga kapatid, pinapakita sa atin ng Diyos ang kanya pong character, ni-reveal niya through Jesus Christ. Sa ano pong paraan? Upang maipakita niya na through Jesus, maipakita niya sa atin na kung si Jesus, kung siya ay nagmahal sa sanlibutan, tayo naman po through Jesus Christ ay atin pong gayahin ang ating pong Panginoong Hesus na siya po ay maibigin din po sa sanlibutan, and therefore tayo pong na mga creations ay maging maibigin po. Opo mga kapatid, yun po yung God's revelations of His character through Jesus Christ na tayo po ay maging maibigin. Opo, maibigin sa ating pong kapwa kung gaano inibig ni Kristo ang buong sanlibutan. Christ and Scripture are sufficient for understanding God. So, pinapakita din po sa atin, sa ating pong pag-aaral, na sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ang Biblia, pinapakita po sa atin mga kapatid, na sapat na ito, sufficient na ito upang maunawaan natin ang Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo at pagbabasa ng Biblia ay sapat na ito upang maunawaan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sabi po ulit sa the same po na aklat na ating pong pinag-aralan, had God taught us in need of revelations other than those made through Christ,
and His written word He would have given them. Opo mga kapatid, talagang kapag nagbabasa tayo ng Biblia ay makikita natin ang pag-ibig ng Diyos, at sa pamamagitan po ng buhay ng ating pong Panginoon, makikita natin na ipinapakita ng Diyos ang kanya pong pag-uugali, ang kanyang karakter sa pamamagitan po ng buhay po ng ating pong Panginoong Hesus, ang kanya pong pagsakripisyo, ang kanya pong pag-ibig, ang kanya pong kapakumbabaan, ang kanya pong napakadalisay na ugali ay dapat po natin pong tularan. Yes po mga kapatid. Kaya yun po ang atin pong napag-aralan po sa araw na ito. In summary, God revealed Himself through Jesus Christ, who is the exact representation of His person. Jesus, as a personal Savior, came to earth, lived among men, and ascended to heaven, and intercedes for humanity. Nature revealed God's power, wisdom, and love, but only through Christ can we understand God's personality and character. Opo mga kapatid, sa umaga pong ito, purihin po ang Panginoon dahil ipinapakita po sa atin ang kanya pong revelasyon. Opo, una po sa pamamagitan po ng nature, sa papangitan po ng mga bagay na atin pong nakikita, na pinaka-goal ng revelation ay maipakita niya ang kanya pong sarili sa pamamagitan po ng kanya pong anak na si Jesus. Nawa po sa umagang ito ay tayo po ay nakapag-reflect ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, na tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo po ay inibig ng Diyos, tayo ay iniligtas ng Diyos at ililigtas pa. At habang tayo po ay naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay magkaroon ng pag-asa na tayo ay magpapatuloy sa ating pong paglilingkod habang naghihintay sa ikalawang pagdating ng kanyang anak na si Jesus. God bless you, and happy God first morning po sa atin pong lahat. Amen. Amen po. Amen. Salamat po. Amen. Salamat po. Salamat po doon, at ating pong Amen po. binalikan po natin ang mga foundations ng mga presentations ng ating pong sequence ng mga topics with the councils for the church. So, salamat po doon, at yung ibang topic po natin na nakaschedule po talaga ay siguro bukas po ay babalikan natin ng mas maaga. But this is part of the presentations na may message po sa atin ng Panginoon that focus on Jesus Christ. So I'm inviting you na bukas po ay pasok po kayo ng maaga. Tatalakayin po natin yung kasunod sanang topic, no? I don't know what happened. So bukas po I'm inviting you na bukas po natin i-review yung publications, the publications of the church, yung practical way of getting involved in the mission of God. Kasunod po ng tinalakay ni Pastor Jackson. So by the way, this is a good presentation na nagpapataas ng ating pong lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. So purihin ang Panginoon ngayong umaga na tayo po'y dadako na sa ating pong prayer band. Mga kapatid, nais ko pong isama natin sa panalangin ang ating pong prayer focus, na ito po ay day 34 na, November 14. Yan, strong stewardship in Central Luzon Provinces Mission. Sa kaalaman po ng lahat, mga kapatid, ito po ay isa sa pinaka importanteng dapat nating mapaunlad, mga kapatid, mapaayos yung mga pagkakaunawa natin sa stewardship principles and applications nito ang practical sa ating buhay. So yung pong strong stewardship ng ating pong Central Luzon Provinces Mission, kasama na po dito ang lahat ng mga gifts ng Panginoon, particularly sa ating pong finances, yung stability ng ating finances sa ating church ay maging malakas
makapagpatuloy tayo makapag-sustain sa mga developing places, maka-enter ng mga bagong territories to build up more districts, and finally sa pagdating ng tagumpay na ibibigay sa atin ng Panginoon ay makakakita ulit tayo ng isang mga developed territories na ginamitan natin ng pondo na nanggaling po sa faithful returning of tithes and offerings ng ating mga kapatid. So isama po natin ito mga kapatid ngayon na tayong lahat ay maakay sa diwa ng pinaka-objective ng pagtuturo ng stewardship, ang maakay ang lahat ng mga kapatiran sa buong Central Luzon provinces sa pagtatapat in all areas of life. So gawin natin na ipanalangin na maging paraan o estilo ng pamumuhay ng bawat isang kaanib ay maging tapat sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay. And that is strong stewardship in Central Luzon Province's mission. So let us live faithfully as Jesus is coming soon. Salamat po at tayo po'y dadako na sa ating pong mga prayer rooms. Mga kapatid, sa lahat po ng mga in charge, please maximize po natin yung panahon natin ng pananalangin at i-gather po ang lahat ng mga prayer request ng ating mga kapatid sa inyong mga rooms. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hello po, Pastor Claveria. Kayo po ba ang leader? Good morning po sa ating lahat. Hindi ko pa alam kung sino ating leader. Good morning po. Good morning po, Pastor. Meron po bang leader dito? Kung wala, ay pangunahan na po natin. Sige po. So, kung wala po, tayo po ay magpapatuloy na. At tayo po ay manalangin. Siguro mag-assign tayo ng 2 at 3 sa pag-pray po. Unahin na natin si Brother Moises. Kayo po ang okay lang po sa inyo. Isa po kayo manalangin. Okay, sige po, Pastor. Pangalawa, si Brother Ding, Laureta. Nandiyan po ba si Brother Ding? Pastor. Ayan. Good morning po, Brother Ding. Good po. So, ang una ay siguro unahin natin sa adoration si Brother Moises. Sama na po yung confession, adoration and confession. Adoration and Thanksgiving. Yes po. Tapos Thanksgiving naman po si Brother Ding, ako na po sa supplication. Bago tayo manalangin, meron po ba kayong nais na isama po sa ating pong panalangin ngayon? Pastor, yung iba pong mga prayer request nasa chat box po, sakaling di lang po nakita. Wala. Pwede po pa-resend ulit, parang hindi ko nakuha dito sa ano. Morning po. Pastor, ito po, yung Daniel Miguel. Healing daw po, saka yung Melodjin. Okay, nakita ko na yan. Dito na po. Salamat po. Pastor, Okay. pasama po si Jovelyn Peralta. Siya po ay nagdaraan. Jovelyn Peralta. Peralta po.
Yes, Pastor. Siya po ay may nade-depress at ang ginagawa pong iglesia sa Cantinyo. Thank you Okay po. po. Jovelyn Miranda tapos ang Camtinio. Okay, meron pa po? Temporary shelter ng Dika. Dika Pinikian. Okay, meron pa po mga kapatid. So kung wala na, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Okay. Yes, Pastor Salarsa. Okay. Pwede na po tayo manalangin. Okay, sige po. Okay. Sige po. Tayo So po, paunahan tayo ni Brother Moises sige, at tayo po. si Brother Ding. Tayo po ay manalangin. Kataas-taasan naming Diyos, Ama naming banal, siyang aming manlalalang, ang inyong kabutihan ay magpakailanman. Busilak ang inyong puso, dalisay ang inyong pagmamahal sa bawat sasaan. Purihin ka, O Diyos, sapagkat napakabuti mo. Ikaw ay may bigin sa lahat. Banayad ka sa pagkagat. Kami po, Panginoon, ay tunay na makasalanan. Ngunit salamat, dakilang Diyos, sapagkat gayon na lamang ang iyong pagmamahal sa bawat sasaan. Na inyong niloob, na ibigay sa amin, na pinakahain ang aming Panginoong Yesus, upang kung kami lamang ay lalo't higit na lumapit sa inyo, sa aming mga kahinaan, kami palalakasin. Kami patatawarin sapagkat mayroong namatay na kaisa-isa niyong bugtong na anak. O dakilang Diyos, napakalaking pribilehyo. Patawarin mo kami, dakilang Diyos. Palakasin kami sa aming mga kahinaan. Pagtagumpayin kami sa buhay na ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay patuloy na nagpupuri, nagagalak, at nagpapasalamat po sa inyong kabutihan sa bawat po sa amin. Amang banal, kami po ay lubos na nagtitiwala. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ng itong patuloy na pinagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na patuloy na pong ipinagkakaloob sa bawat po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga karanasan na patuloy po namin naranasan. Pag ito man po, Panginoon, ay mabuti, pag ito man po masama. Amang banal, salamat din po sa napakaraming biyaya na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mga pag-iingat namin po naranasan sa araw-araw na itong buhay. Salamat din, Panginoon, sa kagandahang loob na patuloy po niyo ipinagkakaloob sa bawat po sa amin. Salamat din, Ama, sa pagkakataong ito na kami po na mga magkakapatid sa pananampalataya ay niyo pong pinipon sa platform na ito upang patuloy na paglingkuran ka at sambahin ka. At kami po ay nagpapasalamat din, Panginoon, sapagkat mayroon po kaming 40 days of prayer. Ito po, Panginoon, ay tunay nga na napakabuti sa aming po espiritual na kalagayan. Kaya nga po, Ama, kami po ay patuloy po ninyong tanggapin aming po mga papuri at mga pasalamat na ito. At kami po, Panginoon, ay patuloy po ninyong kupkupin
at patuloy na ang inyo pong mga pagpapala ng langit ang patuloy po namin maranasan. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpatuloy, dakilang Diyos, nagpapasalamat kami ngayong umaga sa kabutihan ninyo na ibinahagi niyo po muli ang kalakasan at buhay na aming pong nakamtan ngayon. Aming pong dinudulog, Panginoon Diyos, sa oras na ito, lalo higit aming pong kapatid na si Brother Daniel. Siya po ay nasa hospital ngayon, Panginoon. Batid po ninyo ang kanyang kalagayan sa oras na ito, dakilang Diyos. Ang aming pong dalangin na patuloy niyo po siya samahan, Panginoon. Biyaan siya ng inyo pong kapangyarihan na kung saan ay makaranas siya ng kagalingan, Panginoon, sa pamagitan po ng inyo pong paghipo sa kanyang katawan, Panginoon. At kanya po muling makamtan ang kanyang pamilya, Panginoon Diyos, magkaroon ng kasiyahan at wala pong pag-alala, Panginoon. Ani po ba na tulungan siya, Panginoon Diyos, na ito ng kanyang pong kaisipan sa kapayapaan ay binibahagi po ng aming Panginoon Diyos. Handog sa kanya, Panginoon Diyos, na tunay na kagalingan sa kanya pong buhay. Ganun din, dinadalangin namin ang asawa ni Pastor Sakdalan, si Ma'am Melo Jean. Kayo po ang patuloy, Panginoon Diyos, na maghandog sa kanya ng patuloy na magandang kalusugan. Ang aming pong mga lingkod, kasama ang kanilang pamilya, ay nakaranas, Panginoon Diyos, ng mga karamdaman at lalo higit sa marami sa amin ngayon. Nawa kayo po ang handog, Panginoon Diyos, na kalakasan sa araw-araw, makarecover, Panginoon Diyos, sa kagalingan, Panginoon. Ganun din si Bing Cain, Panginoon. Ano man po ang kanyang karanasan sa oras na ito, maaari po ba na inyo po samahan siya, Panginoon. Ngayon din namin dinadalangin ang aming pong mga administrator na nangunguna sa aming Panginoon. Patuloy silang samahan at pangunahan, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang sa nila pong pagtatalaga sa pangunguna, Panginoon, ay maisulong ang misyon at mapangunahan ang mga pastor, ang mga kapatiran na maging kabahagi sa misyon na inyo pong itinalaga sa aming Panginoon. Patuloy silang pangunahan sa kanilang leadership. Ito ang kanilang isipan, Panginoon Diyos, sa inyo pong panguna. Ganun din po ang mission sa Roosevelt, na kung saan ay patuloy niyo pong samahan, Panginoon, lalo higit sa kanila pong lot and church building funds na kung saan ay matugunan upang ito po ay masagawa, maisulong ang paglilingkod sa lugar na iyon, Panginoon. Ang building ay magiging lighthouse, Panginoon Diyos, sa paligid nito, upang makilala ang aming Panginoon Diyos na aming pong tagapagligtas, Panginoon. Nadalangin din po namin si Sister Jovelyn. Patuloy, Panginoon Diyos, na kayo rin po ang manguna sa kanya. Higit sa lahat, Panginoon, ang kagalingan, gandang kalusugan ay maranasan niya sa araw-araw, dakilang Diyos. Ang kamtinyo, Panginoon, ay pangunahan din po, dakilang Diyos. Maranasan din po ang inyo pong paggabay sa lugar na iyon. Patuloy na kayo po ang maggawa, Panginoon Diyos, ng mga
kailangan gagawin, lalo higit sa pagpatayo ng building, sa mga gawain, sa pagmimisyon, upang patuloy na lumago ang gawain at higit sa lahat, mawalhati po ang inyong pong pangalan, Panginoon. Ang temporary shelters sa ikapilikan, Panginoon, patuloy na kayo po ang mag-provide, Panginoon Diyos, ng mga pangailangan financially para sa pagpatayo ng iglesia, Panginoon. Patuloy na pangunahan po ang mga kapatid, ingatan sa kanilang patuloy na paglilingkod, Panginoon. At higit sa lahat ay ang inyong pong patuloy na pagpapala ay maranasan nila. Sa oras din ito, dinadalangin namin, Panginoon, ang Stewardship Department ng CLPM. Kayo po ang siyang manguna, Panginoon, sa departamentong ito. Kami ay inyo lamang katiwala sa sanlibutan ito, Panginoon. Nawa ang patuloy na pagkilala, Panginoon Diyos, namin sa inyo bilang aming manlalalang at tagapagligtas ay maaming pong maisabuhay sa araw-araw, Panginoon. Kami po ay maging tapat sa inyo, dakilang Diyos. Salamat po sapagkat ang inyong pong patnubay aming maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen po. Amen po. Amen. Mapagpala at mabagin namin Diyos ng tanay na sa langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo sa mga biyaya pong aming natatanggap, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng aming napakinggan, sa mga katuroan na buhat sa amin pong prophetess, na wala iba kundi si Ellen G. White. Maraming salamat, Panginoon, na ginamit niyo po si Pastor Dan upang magbahagi, magpaliwanag ng mga kasulatan po ni Ellen G. White kung saan ito po ang aming tinuturing na lighter light. Panginoon, sana ay tumimo sa aming puso't isipan upang sa amin pong paglalakbay bilang mga Kristiyano na kami po ay bigyan ng katalinuhan, palakasin ang aming pananampalataya upang sa mga darating, Panginoon, na mga pagsubok at pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito ay hindi po kami ikaw. Pagkus si Kristo lamang po ang aming susundan. Siya lamang po ang aming paghihingian ng tulong sa mga panahon na kami po ay nagagulumihanan. Maraming salamat po sa platform na ito. Pagpalain po ang aming CLPM President, Pastor Cherry Stabilio, 10 ng kanyang mga kasamahan, mga administrator ng CLPM. Gayon din, Panginoon, ng mga pastors, ang mga elders, mga leaders at mga kaanib ng Seventh-day Adventists, naway patuloy po silang gabayan, pagpalain, ibigay po ang aming mga pangangailangan. Pagparin niyo po kami, Panginoon, kung saan man po kami nagkasala at nagkulang. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Bukas po ang mga participants natin, day 35, November 15, bukas po ay galing po sa Central Nueva Ecija, Central Nueva Ecija 2. Ang topic po natin, Chapter 10, Belief in a Personal God.
So yung ating pong topic ngayong umaga ay na-advance po sa ano po yan, section 2. Pero bukas po ay ating pong babalikan yan. Yung ating pong topic para po bukas. O maaari pagpalitin na lang po natin para hindi natin ma-miss ang mga sequence ng ating pong mga topics. Salamat po and God bless you. Can you open now your audio and let us greet one another? Good morning po mga kapatid. Good morning po sa ating Good morning po lahat. Good morning po. Good morning. Wonderful. Good morning po sa ating lahat. Morning po. Brother Moises. Morning po. Hello po. Good morning po, Pastor Carl. Good morning po. Brother Cyrus. Hello, sound check. Ayan, wala akong sa mic pala kanina na wala. Ayan na, lumundag lang ano. Hindi po Ate Rebe, bukas naman daw ibabalik ulit. Ang aking opinion doon o conclusion, namali sila ng play. Yung mismong operator, dapat yun isa Sabado pa eh. Yung mga district nila Pastor dyan. Kasi sumulundag na wala yung dalawang topic yung nalampasan. Namali lang yun, namali. Kasi mga naka-pre-recorded naman na yung mga sunod-sunod na mapaparticipate na po. Kaya anyway, okay pa rin. Bukas hintayin natin yung ating ka-district. Ayan, good morning sa lahat na nandiyan po sa live ngayon. Ano po? Salamat sa pakikinig ng bukas po ulit. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.